guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otoboyson. So ngayon guys, magtuturo ako sa inyo guys ng dalawang paraan ng connection ng relay. Negative ground trigger at saka positive ground trigger. Disadvantage ng negative trigger at advantage, disadvantage din ng positive at saka advantage. So yun yung ituturo ko sa inyo guys. So nandito na guys yung mga gagamitin natin ito. So gagamit tayo ng mga ganito, meron tayong dalawang relay ito. So may relay tayo dalawa, yan, may relay tayo dalawang relay. Tapos mayroon tayong load, ito at saka ito, ilaw at saka voltage meter. Tapos mayroon din tayong dalawang switch, yan, at saka isang relay. So ito mga wire na to. Tapos battery, ito may battery tayo guys. So dito tuturo ko sa inyo guys yung dalawang connection nito. Ito. So yun yung i-share ko sa inyo. So sundan nyo lang guys yung video. So ito guys, so umpisahan na natin. So paano ba yung connection ng negative trigger? So negative trigger tayo. Unahin natin yung connection ng negative trigger. So ito yung guys. So kung nakikita ninyo dyan, pag nakaharap kayo dito sa mga pin, makikita ninyo yung pin nito, leg pin nya 30, 86, 85, 87, dalawa. Ito, dalawang 87, 85, 86, 30. So ngayon, kung nakaharap kayo dito, magiging kanan na yung 86, kaliwa yung 85. So ganun yung ano. So ngayon, ang connection natin ituturo sa inyo guys ay yung itong negative trigger. So negative trigger 30 at saka 86 pagsamahin. So pag nakaganyan yan guys, siyempre kung nakaharap ka dito sa pin, ang 86 kaliwa. Pag nakaharap ka naman dito sa socket, ang 86 kanan. So ngayon ang pagsamahin mo nito guys, kasi nakaganyan yan, so nandito 86, nandito yung 30, ito 85 din to pagka nakaharap sa'yo. So ngayon ang pagsamahin mo itong pula at saka yung yellow na 86. So yan yung pagsamahin mo. Yan. So isalpak lang natin muna dito. Yan. Teka lang, medyo matigas to isalpak guys, kasi medyo bago pa, kasi hindi pa nakabuka yung hindi pa nakabuka ng gusto yung pin nya. So yan, nakasalpak na yan siya, nakatigasan lang kasi bago. So ngayon tandaan ninyo, pag nakaharap kayo sa pin, yung leg pin ng relay, ang 86 nasa kaliwa, ang 85 nasa kanan. Kung ito naman ang nasa harap ninyo, so magiging kanan na yung 86, kagaya nito. So ang 86, ito siya, ito, pagsamahin nyo lang to. So ito pagsamahin nyo. So ito, pagsamahin natin to, isuot na lang natin yan. Ito yung positive, magiging positive supply na to siya, ang dalawa na to. So teka lang, so magiging ito siya. So tupiin lang natin ito.
So yan, pagsamahin nyo lang yan. So, tandaan nyo 86 at saka 30, pagsamahin lang ninyo. So yan, magkasama na sila, 30, 86, nandito yung 85. Ito. So kung ito magkasama na sila, ang kasunod nito guys ay yung fuse. So lalagyan natin to ng fuse. Yan, susuot natin dito. Yan, yan yung fuse connection nya. Mayroon tayong dito fuse, ito. Yan, tapos ito sa battery. Ayan o. Ayan, battery. So yan na, may fuse na. So itabi lang muna natin tong iba. Tabi muna natin yan. Yan. So 86 at saka 30 pagsamahin. Tapos yung dulo niyan fuse, at saka yung dulo naman ito ay papunta dito sa positive supply. Yan, positive supply. So dito ilalagay natin tong isang wire dito sa positive. Yan, positive. Ilalagay natin. So tandaan, yung kulay pula 30, yung isang yellow 86, pagsamahin sa dulo, lagyan ng fuse. Ito ang dulo naman nun sa fuse, ilagay sa battery positive. Tapos ito yung trigger. Itong isang yellow na 85, trigger na to siya. So negative trigger ang ginawa natin. Ngayon, para ma-confirm, lagyan natin to ng ilaw. So ilaw, lagyan natin ng ilaw. Ito, ayan. May ilaw yan. Lagay yung dalawang wire, isang wire sa ilaw, yung isang wire sa negative. So yan. Ngayon, ito yung switch 85. Ayan, kita nyo, gumana. So yan ang connection guys. So yung negative ground ng ilaw ilagay sa negative, yung isang wire ng galing sa ilaw ilagay sa 87, ito. Tapos yung 85, yun yung trigger. Ayan. Para makita ninyo guys. So ganun lang kasimple yung pag-wire ng negative trigger na wiring. So ano ba yung advantage nito guys sa negative trigger? So ang advantage sa negative trigger guys, kung ang switch ninyo ay plastic, hindi masusunog. Kung halimbawa ang switch ninyo ay plastic, hindi masusunog dahil ang trigger nga niya ay negative. So negative dyan, hindi siya hot electric, negative ang nakasupply dito. So hindi siya masusunog yung switch ninyo pagka negative trigger. Ito yung advantage ng negative trigger. Pero may disadvantage din ito guys, kasi pag halimbawa itong wire na to
itong wire na to ay naipit siya, so laging naka-on yung ilaw, laging naka-on, so short to ground ang nangyari. So yan ang disadvantage, dahil pag short to ground, lalo na kung mahaba yung wire ninyo, ang pinanggalingan or sinuotan, so medyo ang hanapin ninyong wire ay mahaba-haba, meaning pag trace ninyo sobrang haba yung hahanapin ninyong wire, dahil nga ito naipit. At lalo na kung ang naipit na isa ay itong halimbawa itong isang supply dito, yan naipit sa body ng sasakyan, or nabalatan, or na kinain ng daga, dumikit, so yun, iilaw siya lagi, hindi siya mamamatay, laging nakailaw. Kahit na patayin nyo dito sa switch, laging nakailaw yung ilaw ninyo, pero hindi siya masusunog. So ang advantage, hindi siya masusunog, pati itong switch sa negative trigger na switch na klase or na diagram. Pero pagka nag short siya ay marami kang kakalkali na wire, gawa ng kung mahaba ang wire ninyo sa supply ng ground, yun yung mahaba na diagnose ninyo. Pero bihira lang mangyari yan siya, bihira lang pagka balot na balot naman yung ano ninyo, tawag doon, wire. So dito naman tayo sa positive. So sa positive, ito ang gagawin ninyo sa positive connection. Kanina tinuro ko sa inyo yung negative trigger, ngayon positive trigger naman. So tandaan nyo lang. So ito, may sample tayo isa. So sa positive trigger, 30, 85, 86, 87. Ang 30 battery supply. So hanapin natin yung 30. Ito battery supply. So kabit natin kagad dito, battery supply. Huwag kalimutan lagyan ng fuse, yung battery supply ng 30. Yan. Kasi ito guys, tinuro ko sa inyo dahil mayroon ito subscriber ko, followers ko, na naguguluhan pa rin siya kung alin yung tama o alin yung magandang connection. So battery, positive, terminal, wire, use, wire nya, connection. Pagdating dito 30. So ito siya, ground na to, ground. 85 ground. Ito yung switch 86. So ang gagawin natin ngayon, kung ground na yan, ito siya. So dito tayo sa ground connection. So maglalagay tayo ngayon ng wire na galing sa ground. So kuha tayo ng wire na ground connection. Ito kunwari ito siya, ipitin lang natin dito. So ito 86, 85, ito ground. So di rin yan, iipit pala dito guys, ito para mabilis. So iipit natin dyan. So yan, iipit lang, ipasikip lang natin dyan.
gamitin natin guys, ito. So itong 85 ground na to siya guys. Ground. So yan. So 30, 85, 86. So dito kung nakaganyan yan, 30 battery. Ito battery positive. Yan. 85 ground. Ito 87 sa ilaw. Ito sa positive supply switch. So ganito yung mangyayari dito. Yan guys. Ito 87 supply. Tapos isang yung ground ng ilaw dito yan. Sa ground din. Terminal. Yan. So yan. So dalawang ground yan nakakabit sa ground dahil ground ng ilaw kaka ground ng relay. Yan. Tapos ito na ngayon yung ito, huwag nyo lang pansinin to kasi kung dalawa naman yung supply ng ilaw, sa ilaw na to na isa. So ngayon pag ganyan, yan, positive na. Ayan o, positive, diba? Positive. So ang advantage nito sa positive nya is pag positive trigger ka, so yung wire mo na naka-harness is madali lang i-trace dahil kung hindi ito ilaw, so supplyan mo lang ng positive. Pag ganyan sa ilaw, pagka hindi umilaw yung ilaw, meaning pundi kung nirekta mo sa ilaw. Pero kung nirekta mo na umilaw, meaning sa relay. Ang problema dito sa switching. So yan ang advantage. Ang disadvantage naman nito guys ay ito, pag plastic yung switch ninyo, mabilis malusaw to dahil laging mainit. Hot current lagi yung pumapasok. Ngayon madaling lusawin niya kahit na plastic, at saka ito madaling lusawin niya, madaling masira. So ito nasira nga to siya dahil positive connection to, at saka ito positive connection ang ginamit. So laging mainit. Yan yung disadvantage. At saka pag nag-short siya guys, pumuputok to. Ito puputok dahil nag-short to positive, short to body ang positive. So mapupundi yung ilaw. Minsan ito iinit, malulusaw pati mga wire. So ano ba yung magandang connection? Negative trigger or positive trigger? So para sa akin negative trigger. So dahil safety ang negative trigger, hindi malulusaw yung switch mo to, at saka hindi rin mapupundi yung bulb mo ng basta-basta pagka negative trigger. So kita nyo yung kaibahan. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung isang yung kanina negative trigger. So negative trigger, yan positive trigger, yan yung switching nya. Yan. Dito tayo sa negative trigger. Ibalik natin yung kanina. So kung negative trigger tayo,
yung pula, itong pula ay positive pa rin to. Yan, positive yung pula. Pero yung 86, itong isang ano, magkasama na, pula at saka ito siya magkasama siya dito. So ipitin lang natin to ng ano, yan, yan. Sa negative trigger, pagsamahin yung 86 at saka 30, ilagay sa battery. So yan, battery na yan. Ito, so, naka-battery na siya. Ipitin natin yan. Yan. Tapos ito, so konti lang yung wire sa negative trigger, oh. Kita mo. Tapos ito siya, ito guys, dito na to siya, ilaw, sa ilaw. Ito, sa ilaw na to. Yan. Kasama na yan siya sa, sabihin natin, itong ilaw. Ganyan lang. Konti lang yung wiring ng negative. So ngayon negative trigger natin. So nandito na yung positive, magkasama na. Ayan, positive, magkasama sila sa relay at saka sa fuse. Tapos ito siya dito, tapos ito naman ay sa negative. Ito huwag niyong pansinin itong isa na to para hindi kayo maguluhan. Isa lang gamitin natin, isa lang. Yan. Ito siya negative trigger. Negative. Ito siya positive. Yan, no? Positive trigger. Pag inalis natin ito dito, iilaw to siya. Yan, negative trigger. Yan, no? Negative. Nandito yung negative sa kaliwa, negative trigger. Ibalik natin yung isang linya ng sa positive trigger. Positive trigger naman yun siya. So yan, negative trigger. So yung connection niya konti lang kaysa positive. So yun, sana naintindihan nyo guys at nakuha ninyo ng malinaw. Yan. So ganun lang kasimple. So para sa akin, suggestion ko, negative trigger yung gamitin ninyong wiring diagram o switching diagram. Negative trigger, yun yung gamitin ninyo kaysa positive. Ang positive, mabilis yan magpundi ng bulb. Laging nagpupundi yan ng bulb ang positive trigger. At mga accessories laging mabilis makasira. Kumbaga, ang positive trigger. Ang negative trigger, safety kayo sa negative trigger. Hindi masisira yung switch ninyo, hindi masisira yung mga wire, relay, fuse, hindi puputok pag negative trigger. Safety kayo. Sa positive trigger, malapit sa sunog yan, malapit sa sunog. So yun, yan lang guys ang ma-share ko sa inyo. So this is Autoboyson. Maraming salamat sa pakikinig, panunood. Naway nakakuha kayo ng kunting kaalaman dito sa tinuro nating
trigger switching. So two type diagram trigger switching. Positive trigger, negative trigger diagram. So saan yung safe at saan yung hindi. So hanggang dito na lang guys. God bless you. Maraming salamat. This is Autovision.